Yon! Hello! Kapitan Kidlat here speaking. Wala tayong guest. What we're going to do right now is we're gonna read an email from one of our letter senders. And hindi niya sinabi kung gusto niyang itago natin siya sa pangalan ng iba. Okay, pero his first name is Mark. Pakinggan nating mabuti guys yung story niya, yung letter niya. Very short lang eh, pero juicy. Yung pwede nating mapulot na aral. Okay? Umpisahan natin guys ang storya ni Kuya Mark. Kap, tulungan mo naman ako. More than 1 year na akong palugi sa trades. Simula nang naging kampante ako mag-trade. Kasi nga, natuto ng konti. As of now, halos nasa 38% loss na ako ng total portfolio ko. Mga 250,000 loss sa port. Yung una naman, gumagana setup ko. I'm using AOT as a weekly, then RSI. Based nga sa mga natutunan ko. Kumikita naman, pero for some reason, naging greedy ako. Nag-trade ako daily, then dun na nagkatalo-talo kap. Simula na ng pagbagsak ko. May mga losses ako kap, like IMP, negative 42%. Now, negative 32%, Web, negative 32%, IDC, negative 27%, then PNX, negative 12%. Naisip ko na sana i-cut loss, kaso nangihinayang ako. Tapos, ngayon, down na. Gusto ko na nga mag-give up kap. Gusto ko na din i-cut loss pero 500,000 loss na kap. Di ko alam if makakabawi ako once i-cut loss ko. Tulungan mo naman ako, Kap. Salamat. Yun. Narinig niyo bang mabuti, guys? Yung napakaikling sulat ni Mark, ano? So, hindi ko na sasabihin yung buong pangalan ni Mark. Buti na lang, very common yung pangalan ni Mark and yung storya ni Mark. Kung mapapansin nyo, guys, sabi niya, ang dami niyang losses, which is now up to 500,000 loss. Can you imagine, guys? Can you imagine yourself having a 5,000 loss? That kind of baggage in your portfolio. And ang portfolio composition niya, mga deadly guys. Double-digit losses siya sa lahat ng mga basura stocks, third-liner stocks na hawak-hawak niya. Ang pinakamalaking loss niya is IMP right now, which is 42%. Pinakamaliit is 12%. PNX. And then there's now for 32%, Web 32%, and IDC 27%. Lahat yan losses. Okay, so parang in totality, 38% na yung loss ng port niya. For some, ewan ko kung prior to these losses or ito yung total. Pero anyway, sinabi niya dito, in-indicate niya dito na 500,000 na yung total loss niya right now. Gusto niya na daw mag-give up, guys. Mark, wag ka muna mag-give up. Yun ang unang-una kong sasabihin sa'yo. Kasi pag nag-give up ka, wala na. Hindi ka na pwedeng ano. Kasi guys, if titignan nyo, one of the reasons kung bakit ako pumasok sa stock market is that ito kasi nakikita kong highest form, one of the highest forms rather, sa mundo ng income generation. Now, nabanggit ko na to before sa ibang mga Trading RX episodes natin, pero ulitin ko na lang din guys. Sabi kasi ng mga mayayaman, tatlo lang naman daw yan. It's either investments or stock market or real estate or business para yumaman ka. So, iikot ka lang dun sa tatlo na yon. Wala nang mas tataas doon. Kung may naiisip pa kayo na mas tataas doon, write it down. Pero sabi nila, yung mundo daw ng income generation, kung gusto mo yumaman talaga, is iikot lang doon sa tatlo na yon. Okay, so ibig sabihin guys, yung stock market is hindi mo talaga yan matatakasan. One way or another, whether this year, next year, after 10 years, after 20 years,
pupunta ka sa stock market. And if you don't want to go directly, yung pag-i-investan mo like mutual funds, insurance, or kahit ilagay mo yung pera mo sa savings account or time deposit account in the bank, ilalagay din yan nila sa stock market. Why? Kasi mas magaling sila mag-manage ng pera sa'yo. If you cannot do it your own, someone else will use your money to make them more money. So, ganun yun. Diba? So, naisip ko, pucha, kailangan ko na talaga itong pag-aralan stock market. Kasi hindi ko pala ito matatakasan. Aside from the fact na gusto ko rin mag-invest sa real estate, gusto ko rin siyang pag-aralan and to have my own business. Pero doon sa tatlo, gusto ko magkaroon ng, ng participation. Right? So, that's why if you're going to quit right now, the stock market will hunt you down forever. Magkuha ka ng insurance, kuha ka ng mutual funds. Doon din yan ang punta. Doon din ang dulo niyan, Brad. Okay? So, anyway, let's dissect kung ano tong problema ni Mark. Una sa lahat, sinend ko rin tong ano na to sa Knights of Kidlat. Sabi niya nung una gumagana do yung setup niya, he's using AOTS and RSI based sa mga natutunan dyan. Then for some reason, when he started trading daily, nagkatalo-talo na. Simula na daw ng pagbagsak niya. Now, ang assumption ko dito is that when he was using AOTS and RSI, napakaganda pa ng market. Ibig sabihin, uptrend pa, super bullish yung market. Lahat ng hawakan niya, or lahat ng hawakan natin, lahat na experience natin yan, ng first quarter is tumataas. Regardless kung anong system yung gamit mo, lahat ng hawakan mo tumataas. Okay? Now, the problem with that is that nung nag-shift na yung market, hindi siya nag-shift ng mindset. Okay? Kasi pag uptrend yung market, i-hold mo lang eh. That's the correct strategy in an uptrend market. I-hold mo lang yung stock kasi tataas ulit yan in the coming weeks or months. 'Di ba? So, yung mga nagho-hold during an uptrend market, most likely sila yung pinakamalaking kita. Yung mga quick traders, yung mga quickie traders during an uptrend market, sila yung usually nawi-whip. So, 'di ba? Now, baligtad naman ngayon sa down market, sa downtrend market. Yung mga nagho-hold sa downtrend market, sila naman yung nalulugi. Yung mga quickie players, yung mga momentum players and swing traders, mga bounce players, dahil mga quick setups lang yun, sila yung kumikita. Now, it's all about adjustment. It's all about your adaptability, diba, sa market natin. Now, ang pinakamahalaga lang doon is that your system should be able to identify or to spot kung kailan na nagsishift yung market. Ganun lang kasimple yun. So, if wala pang ganong feature yung system mo, yung trading system mo, whether you're using charts or fundamentals or speculative system, kailangan lagyan mo. Kasi you have to look for something or for a tool para malaman mo kung kailan nag-shift na yung market from uptrend to downtrend or downtrend to sideways or sideways to uptrend kasi magkakaiba yung strategies doon. Okay, ganun lang kasimple yun, guys. Now, syempre, everything will shift. Your position size, your mindset, how you, your anong tawag dito, yung time mo in the stock, yung holding period, yung duration mo in a trade, ibang strategy in an uptrend, in a downtrend, and in a sideways. Now, ang pinakamahalaga doon is meron kang tool to spot that, and at the same time, yung tool mo, nagamit mong tool to spot yung trend shifts, should give you a fast reading or hindi dapat siya nahuhuli na, ay puta, nag-shift na pala. Pwede kasi yung tool mo, 2 months ago na pala nag-shift yung market, pero yung trading tool mo, ngayon niya palang sinabi na puta, shift na pala. Di ba? So, dapat merong ganong feature yung trading system. Pero anyway, hindi yun yung mahalaga dito kasi meron pa siyang mas malaking problema which is yung double-digit losses niya in third liners. Biruin mo guys, yung IMP niya is 42%. Can you imagine losing 42% in your portfolio? This should be abnormal yung ganyang losses. Yung normal losses mo should ideally be below 10% or hindi dapat siya mag-double digit. Diba? From 1% to 9%. Ganun lang. Pag umabot na ng double digit yung loss, puta, yun na yung medyo deadly, guys. Yun na yung medyo deadly kasi nandun na yung sinasabi nilang too deep to cut kasi puta, hinuhukay na yun yung emotions mo. Everyday na nakikita mo, yung stock mo, pababa ng pababa. Kasi nga, the trend is your friend. Diba? If nag-start yan ng 5% loss, the trend is your friend, magpupunta yan sa 10% loss, pupunta yan sa 15% loss kasi without looking at the chart, you might be holding to a stock na pababa. 'Di ba? Kaya umabot ng 42%. And yung mga ganitong losses, hinayaan natin yan, 'di ba? Hinayaan mo yan na maging ganyan kasi nag-start yan ng
Sobrang baba eh. Nag-start yan ng small loss eh. Tapos hinayaan mo lang. Because what? Meron kang pinangahawakan na something. Yun lang naman yun. Kung wala kang pinangahawakan na something, ile-let go mo yan eh. Di ba? Pero meron kang pinangahawakan na something. I want to talk about, marami tayong strategies when it comes to this kinds of problems. Pero ito yung gusto kong i-take note nyo for tonight. I won't be discussing a lot of things tonight. Pero gusto ko lang, dito sa mga sasabihin ko, in the next few minutes, gusto kong i-take down notes nyo siya, i-absorb nyo siya, and after this, I want you guys to reflect on it. Okay, wag nyo lang isulat, tapos biglang hindi nyo nababalikan. Gusto kong titigan yung mabuti, and i-reflect nyo. Try to relate to the things that I will be saying in the next few minutes. Okay ba yun, guys? So, okay, so by the way guys, dun sa mga kakapakinig pa lang ng Trading IRX, bigyan ko lang kayo ng onting context. Everything that I will tell you guys is not absolutely 100% right or correct. There's nothing right or wrong to what I'm gonna say. Diba? Kasi ito mga sinasabi ko nanggaling to sa sarili kong experience. Hindi sa inyo, hindi sa kapitbahay, hindi kay Duterte, sarili kong experience. Now, ito yung nakikita kong effective for me. Now, it may not be effective to you, so be wise enough to absorb the things that you're gonna need or value-adding sa'yo and discard all the things na hindi naman value-adding. Ganun lang kasimple. Sabi ko nga, there's no right or wrong. There's only useful and not useful. Okay? Anyway, guys, ito na. I'm gonna drop some bomb. I'm gonna drop some nukes. And gusto kong makinig kayo. And yung mapapakinggan nyo, ikuwento nyo agad sa mga close friends nyo sa stock market. Now, ang topic natin for tonight is the most important thing that your trading system should have. Now, regardless if you're using the ZFT system, the Kidlat strategy, T3 system, Ichimoku system, or Facebook analysis, or tanong analysis, or chismis analysis, regardless kung anong system yung gamit nyo, or fundamental analysis, regardless yan. Pero ito, yung dapat na meron yung system nyo. And one word lang, gusto kong pakisulat ng malaki dyan sa mga notebooks nyo. There's only one word, and hopefully it will turn your life around, yung trading career nyo. Sana magbago yung trajectory after ko i-explain to. Pakisulat dyan, the word is safe. The word is safe. What's the safe word? Safe. Pakisulat dyan malaki, letter S, letter A, letter F, letter E. Safe. Okay? Now, anong ibig sabihin doon? Bakit safe? Ikaw as a trader or as a business person or as an athlete here in the trading world, you should feel safe around your system. Mukha lang siya simple. Ako kasi, kilala nyo naman ako guys na I'm an avid fan of making complex things simple. Like yung trade when ready, like yung buy only when there's a buy signal, sell only when there's a sell signal. And ito, ganun din to. Pero this is just the tip of the nipple, of the iceberg. The word is safe. You should feel safe around your system. Ibig sabihin, if you do not feel safe around your system, then it's not a good system. Okay? Kasi ganito yan guys. Sinabi nito ni Mark, gusto ko na din i-cut loss pero 500,000 loss cap. Hindi ko alam if makakabawi ako once i-cut loss ko. Pakinggan niyo mabuti guys ha. Ito nanggaling to sa actual words niya. Hindi ko alam if makakabawi ako once i-cut loss ko. And that's very fatal. That's very fatal. If hindi mo alam if makakabawi ka once na nag-cut loss ka. This is one of, dalawa to guys, sabihan ko kayo ng 2 examples This is one of the reasons kung bakit, unang-una, hindi nagka-cut loss yung karamihan. 95% of traders, hindi normal sa kanila mag-cut loss. Okay? Bakit? Bakit hindi normal sa kanila mag-cut loss? Kasi tingin nila na yung trade na yon is hindi na sila makakahanap ng panibagong trade ulit. Na let's say, kumbaga magbibigay sa kanila ng profits. Ganun din yung reason kung bakit hindi nagbebenta yung mga tao once na nakahawak ng jackpot na stock. Kung let's say kumita ka ng 50% sa ECP, ayaw mo magbenta kahit na sinabi na ng indicators or ng chart mo na magbenta ka. Ayaw nila magbenta. Why? Kasi hindi na sila makakahanap ng ganong klaseng gains. Di ba? And that's very fatal. Di ba? A trading system is defined as a repeatable process. Yes, sulat nyo yan guys. A trading system is defined as a repeatable process.
Ibig sabihin, kahit ibenta mo yung 50% gain mo sa ECP, if your trading system will allow you to spot another play like that, ibibenta mo. Kasi kailangan ng ibenta. Dahil yung system mo is saying na makakahanap ka ulit yan eh. Di ba? So kaya ayaw mag-cut loss din ng iba is because, ito sabi nyo, hindi ko alam if makakabawi ako once nag-cut loss ako. May mga nakaka-relate ba sa inyo ng ganun? Hindi ko alam kung makakabawi ako once mag-cut loss ako. Ibig sabihin, you don't feel safe sa system mo. Kasi your system is not telling you na pare okay lang yan mag-cut loss ka, babawi tayo. Why? Kasi wala kang master na setup. 'Di ba? Kasi kung meron kang master na setup, okay lang mag-cut loss ka. 'Di ba? Kasi itong master na setup mo na to, pinangahawakan mo yan dahil meron kang backtest data, meron kang battle test data in the past. So when I say battle test data, it's anything na forward testing. It could be a paper trade, it could be a small position trade, it could be a big position trade, yung mga conviction trades mo, basta data. So meron kang backtest and battle test data. Okay? So, kaya ka hindi nagbebenta kahit game na or kaya ka hindi nagka-cut loss dahil kailangan mo na mag-cut loss dahil hindi mo alam kung anong gagawin mo next eh. 'Di ba? Hindi mo alam kung anong gagawin next mo kasi yung system mo hindi kayo hinahayaan na mag-spot ng next opportunity. Kaya nakakapit ka doon sa losses mo. Ito, sabi niya, hindi ko alam if makakabawi ako once na nag-cut loss ako. So, kailangan guys, isipin nyo ito mabuti. Once na nag-cut loss kayo, dapat yung system mo should be telling you na pare okay lang na mag-cut loss ka. Dahil meron kang 40 and itong 40 mo will help you gain 10, 20, 30%. So i-cut loss mo na yan, i-let go mo na yan. That's just one trade.